Sa nakalipas na mga panahon, mas lalong nangangapa at bumabagsak ang viewership ng PBA. Ano nga bang posibleng nangyari kung bakit nagkakaganito ang liga? Yan ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na. I-follow mo na din ang ating Facebook page. Maraming salamat sa iyo, idol. So ayun na nga mga idol, pag-uusapan natin ang issue patungkol sa paglipat ng PBA sa ibang network na mag-e-ere sa mga paparating na laban sa Commissioner's Cup. Sa nakalipas na taon mga idol ay bumaba ang viewership ng Philippine Basketball Association. From 2019 mga idol na may 11 views online per game ay bumaba sa 4 na milyon ang nanonood per game. Huling pagkakataon na makuha ng PBA ang kanilang most views sa history ng PBA ay ang naging laban ng Gene Kings at Bay Area Dragons. 1.2 million Chinese viewers ang naitala sa final draws ng dalawang koponan at largest in history attendance at a game noong January 15, 2023 kung saan umabot ng 54,589 ang nanood live sa laban. Pero yung mga laban na yan mga idol, lahat final clash sa PBA. Nilalangaw ang PBA from the start at middle ng season ng liga, saka dumadami lang ang nanonood pagkadating ng semis and finals. Ang mas malala pa dyan mga idol, hindi na TV5 ang mag-e-ere ng liga dahil mas priority nila ang UAAP at volleyball. To be fair mga idol, mas malakas na kasi ang viewership ng UAAP men's basketball at volleyball dahil na rin sa required sa ibang estudyante ng bawat kupunan na manood para sa grades. Kaya madami talaga ang nanonood ng live. Isa pa sa humahatak sa ibang viewers ng PBA ang Maharlika Pilipinas Basketball League kung saan ABS-CBN, S+A, Liga at ibang regional station ang may hawak sa ligang ito. Binuo ni Manny Pacquiao ang palarong ito hindi para kalabanin ng PBA kundi mabigyan ng pagkakataon ang mga regional commercial at ma-feature ang mga barangay level league sa buong Pilipinas. Isa pang rason sa nagpababa ng viewership ng PBA ang tinatawag na farming teams. Ito yung nakakabahala sa PBA dahil nauumay ang mga nanonood at taga-suporta sa liga. Dahil simula pa lang ng season, predicted na ng fans kung sino ang mga maglalaban sa finals. Hindi ito gawa-gawang issue mga idol, galing na mismo ito sa member ng PBA Moto Club. Ayon sa former Ginebra guard na si JJ Helterbrand, wala na daw thrill yung PBA. Hindi daw katulad noong panahon nila kung saan pantay-pantay lahat ng team sa liga. Dahil kung dati yung Team Air 21 pumapasok pa sa finals, ngayon daw alam mo na kung sino ang maaaring makapasok sa finals. Dagdag pa niya, 4 na teams lang daw yan at alam mo na kung sino. Ito pa yung nakakabahala mga idol dahil karamihan sa mga magagaling nating player na may mataas na fan base ay hindi naging interesado magpa-draft sa PBA. Katulad na lang ni Renz Abando, Kai Soto at Dwight Ramos na ngayon ay naglalaro sa Japan B-League at Korean Basketball League. Ang malala pa dyan mga idol, baka magsialisan din ibang player ng PBA dahil umalis na nga sina Bolik, Kiefer at Ray Parks Jr. Worst case scenario mga idol, kung maban si Justin Brownlee sa PBA, tiyak bagsak ekonomiya ng Philippine Basketball Association pag walang aksyon na nangyari. Mapapanood pa rin naman ang liga sa bagong stasyon na hawak ang A2Z channel.